Natalbusan na. Talagang mahal ang stainless. Ay, Jesus, alam ko na yung problema. Hindi ako makakabili ng kaputol lang. Tralalayo, tralala. Tralalayo, tralala. Kahapon, nagsabi na yung bilas ko, yung hipag ko, na kumuha ng pechay doon sa kanilang taniman dahil pwede na daw i-harvest. Hindi pa ako kumuha kahapon, gawa ng iniisip ko baka mapanat pag hindi pa lulutuin. So, ngayon pa lang ako kukuha. Kasi nung last time na nakita ko yun, bagong tanim ni Kuya, maliliit pa siya. Seedlings pa lang talaga siya. Ngayon siguro ay malalaki na. Hindi ko pa nakita pero pwede na daw mag-ani. Ay, oo nga nanay. Titignan ko yung kanpadini. Kung may 34 inches. Tinatanong ni ate kung mayroon pa yung sobra na 3/4. Kasi nagtatanong yung may sari-sari store dyan. Kung may tira pang stainless na 3/4 yung size. Kailangan niya ay 33 inches. Dalawang 33 inches. Di 66 inches lahat yun. Sobrang stainless yun para dun sa gate. Tingnan natin kung may tira pa. Bali, siguro susukatin ko to ng ruler. May 33 inches, 12 inches, isang ruler. So 12, 24, parang alanganin itong isa. Ito, mahaba ito. Pero check natin, dali natin doon sa loob ng bahay. Mainit pa. Mainit pa guys. Kukuha na tayo ng pecha. Kumukuha na ata si Mother. Hindi na ako inaantay. Masok na ata sa loob. Kumukuha na nga si Mother. Tao po! Hi, Abby! Ay, ang dami na nga. Ang daming pechay. Dati maliliit pa to. Ayan o. Yun. Grabe. Ang ganda. Kumuha alokbati. Kumuha tayo alokbati din. Ay, may alokbati din, no? Ano ba yan? Siguro buto yan, nanay, no? Na tinanim. Si Mother. Malaki yun. Oo nga, oh. Dami alokbati din. Ito, masarap yung alokbati. Kahit bawang lang ay. Oo nga, alokbati yan, nanay. Garden ni Don Rudy. Ang dami na nga. May harang na kalawang ay. Saan natin at baka tayo makalawang ba? Matataba ang kunin natin. Ayun, nanay, ayun. Nandun yung matataba. Malalaki ang dahon. Maliliit po ito. Dito na lang. Ayan o, saluyot. Hinagis ni nanay to. Ayan o, ito pa o, saluyot yan. Turo mo na, asan? Yung saluyot. Yan, oh. Ay, oo. Yan. Oo. Yan, saluyot yan. Yan yung kinuha namin nung naglakad-lakad kami doon ni nanay. Buto yan, tapos Yan, oh. hinagis niya dyan. Ayan o, nagsitubuan. Ito. Yan, Oh, ang dami alokbati. Ito o, alokbati. Dati, ang nandito ay mga pato ni Kuya. Nag-vlog na rin ako dito. Mga pato ang nakakulong dito. Ngayon, tinamnan na. Yung pato, tinransfer sa bukid. Salinang ang tawag nila dito ay. Nakakatuwang mag-harvest. Wow! Ang taba! Ganda! Maganda tong tanim ni Kuya kasi walang fertilizer. Sariling pataba. Dito tumae yung mga pato. Hindi na kailangan lagyan ng fertilizer. Organic. Alokbati, hindi na nakakuha. Kuha tayo na eh. Parang kawawa na yung alokbati nila oh. Kinuhanan na. Nakuha nga ako kanina dito. Ang dami nang napagtalbusan. Tinalbusan na pala ni nanay kaninang umaga eh oh. Yan oh, mga putol-putol na eh. Dito ako nag-vlog dati. Yan, sa kanan lang tayo kukuha. Hindi na tayo. Ew! Natalbusan na siya oh.
Puro na talbusan na ay. Kawawa na yung alukbate nila oh. Nana oh, talbusan na, natalbusan na, natalbusan na. Wala. Kumuha lang tayo ng pang-isda. Bagay, kung titignan yan, oh, marami na rin yung nakuha ni nanay. Uwi na tayo. Sumakay ng tricycle si Ate Janet. Ay, tinabas na yung mga malalaking gabi. Tinabas-tabas na. So, sukatin natin yung stainless. Kasi sabi ni ate ay 233 inches. Salamat pala sa nagtanim ng pechay at mustasa. Ayan o. Ang dami din pala nakuha na ni nanay o. Akala ko kukunti lang. Ang dami din pala o. Mukha siyang kukunti. Pero pag pinagsama, ang dami pala. Sama na ang mustasa at pechay dito eh. Isi-separate natin yung mustasa sa pechay. Tapos, tatanggalan natin ng ugat. Ito yung ugat, madumi. Pero ito ay organic. Walang fertilizer. Ang tanging fertilizer lang ng lupa ay yung tain ng pato. Kasi dati kulungan ng pato yun eh. Last one. Dami na rin yan nanay. Sabi lalagay sa isda. Parang 2 tutuan pa nga yan eh. Kumuha tayo na plastic, ilagay natin sa plastic. O, saan natin ipasok sa ref? O, diba? Libre ng gulay natin. May nagbibigay ng sayote. Minsan may nagbibigay din ng pechay sa amin. Ngayon naman, kila Don Rudy at saka kay Doña Seni. Ito yung ruler natin. Sukatan natin yung nakuha nating sobrang stainless na 3/4 ang size. Ang kailangan daw ni ate ay 33 inches. So sa isang ruler ay 12 inches. Well, 24 plus 12. 12 times 3. 36. Ito ay 36 inches. 36 plus 5. 41 inches. Ito ay 12. 24. Ito 24. Ito 41 and a half. So 41 plus 24 ay 4, 5, 6. Sakto na siya. 65 and a half inches. 66 inches ang kailangan ni ate. Para sakto na siya. 66 inches. Kasi may sobra ito eh. May sobrang konti. Tapos ito, may kalahati. Half inch. 41 and a half inches. Plus 24 ay 65 and a half. May sobra dito ng konti. So, parang 66 na rin siya. Sabihan natin si ate. Tapos computing ko. Base dun sa resibo. Hindi ko alam kung 1.5 meter or ano. Tanong ko nga sa asawa ko. Yung 1.5 na sukat na nakasulat dun sa stainless ay equivalent ng 6 feet. Oo. Kasi dun sa resibo may nakasulat dun na ang size ng tubular ay 1.5. Ano ba yun? Metro? 1.5? Lahat ng stainless nakasulat dun 1.5. Hindi naman nakalagay kung M. Basta 1.5. Ano mo na lang siya sa divided by mole sa 6 meters divided by 3.28. Yun yung weight niya. Metro siguro yung 1.5 ano na nakasulat. Siguro metro. Pero parang kulang yun eh. Kung 1.5, mahaba yun. Saan ka pupunta? Bagong ligo? Wala, dito lang. Siyempre, naiinita ng Computation ng 3/4 ay 800 ng piraso. pwede divide mo lang to. Kaya nga, na-convert ko na siya. Antayin ko na lang na pumunta si ate. Nahiya akong magsabi doon na ito ang gantong presyo. Bahala na lang siyang kulitin ako kasi mahal eh. Masabihin eh, tira-tira na nga, ibibenta pa sa akin ng mahal. Antayin ko na lang siya ang pumunta. Dadalhin ko doon. Ate, ang presyo nito ay ganito. Eh di siya na lang pumunta. Kung hindi mo na lang siya, ano ginagawa ni Mother Earth siya sumagot. Nandito, nakikinig. Bakit? O, sayang Mother Earth na yan. Sundapig. Alam mo ba yung sundapig? Ang gagawin ko, eh di nandito, dadalawa lang kami dito. Nanay, alam mo ba yung sundapig? Ano ibig sabihin nun? Hindi niya alam yung Dalawa yung sundapig. dalawa yung Mag-hi ka sa vlog ko. Hi! Kahit lang. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nanguha na kami ni nanay ng pechay at mustasa ni Don Rudy at Doña Seni. Lagyan nyo ng sardinas, masarap. Ilalagay ko na lang sa isda, maggagata ako bukas. Hindi kaya sira yung gata nanay nandun sa rep? Hindi ko
alam. Nanguyin mo. Hindi nanay. Kasi pagkabili ko, nilagay ko agad sa ref. Bumili ako ng gata. Dahil walang pechay. Eh sakto may nabigay ng pechay. Isa ka ako nalang lulutuin yung bukas. Tasa. Kailangan mo pala yung ano Tasa. mapa. Oo. Tasa pag gata. Yung mustasa eh nilalagay ko lang sa sinigang eh. Oo, mustasa. Hindi mustasa kung ikaw magluluto. Hindi ganun din. Mustasa lang eh. At saka pizza, ganun din. Kaya nga. Hindi, medyo mapait ang mustasa nanay compare Hindi. sa pechay. Napapaitan ako sa mustasa eh. Muna yung isda. Ikaw na magluto ng tulingan. Ikaw na magluto ng tulingan. Ako ay iba din ang luto ko ay magkaiba kami ni nanay. Pag nagluluto ako, abay, ayoko pinapakialaman ako. Talaga recipe ko yun. Pag recipe ni nanay, hindi ko pinapakialaman din. Walang problema, may 700 pala ay. Mahal talaga yung stainless eh. Tinignan ko yung resibo. Naya naman ako pumunta dun, sabi ko. Ayoko pumunta dun, baka sabihin ni Ate Ekan eh. Doon na naman ako sinabi ko. Sabi ko nga sa ito. Naya nga ako ay. Hindi ako makakabili ng kaputol Tignan mo lang. ate kung gusto mo yung ganito. Oh. Teka, tukuha akong pera. Anong gagawin mo dyan, te? Sabi nito, anong pagpatungan eh, kailangan hindi ko mabubuhat, mabigat. Ay di doon ko ipapatong. Ayaw mo ng Papalitan bakal. Mas mura ang bakal. ko. Eh ito na, yung nakalagay doon, ganito din. Parang ibang klase yun, yun yung Manipis na. manipis yun. Ibang klase yung stainless talagang puro ate. Ay doon ko ito papalit kasi maikli. Ay kailangan ko yung... Paano yan ate? Ikaw na Ay, magputol-putol may yan. pangputol naman na Ah, kami. may pangputol ka pala. Kag ako naman ikukuha ang pera. Sige po. Kaya akong magsabi, ay sabi ko, hayaan ko na lang si ating pumunta. Hindi no, ay kahit... Baka sabihin eh ka, mahal-mahal ang bigay ko, ay putol na hindi. nga. Yan, sabi ko ay pag mayroong sobra, hindi aanuhan ko na lang, susulitan ko sa'yo. Yung binilahan pa namin ng pinakamura. Kasi sa ibang Ay, talagang mahal ang stainless. Ay, Jesus, alam ko na ako may nabili nitong gamit. Ako ang nabili eh. Kaya alam ko, problema, hindi ako makakabili ng kaputol lang. Meron dun sa may Lucena. Kasi nakapili ako kaputol din. Yung ito, yung nilagay din eh. Pinutol-putol ni kuya ng maliliit. Tapos sabihin mo lang yung kung ilang inches ang kailangan. Kailangan namang yun lang ang kukunin mo ate. Ano, pagpunta mo. Teka, tabi ko kung ano pera. Sige po. Pumunta ako sa kanila. Ay, pumunta ka te. Kaya pala napunta. Naiya kasi ako magsabing 700. Mahal naman talaga yung stainless. Tinignan ko dun sa resibo. Talagang mahal. Nakita ko lang sa Facebook. Sumayaw siya. Tralalayo, tralala. Tralalayo, tralala. Hula, 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 hula. Yun. 6:30 na pala. Isang oras. Kasama si Nanay Linda at si Nanay Nida. Umalis sila ng alas 12. Nananghalian kami ng maaga kasi ang sabi niya alas 12 aalis na daw sila. Nagsandok na lang ako ng mas maaga. Ngayon wala pa. Ulam ko ay tulingan. Basta pag may luya, may sibuyas, gusto ko yung luya. Ayan, tulingan, ginataan, kalamansi juice. Tara, kain na. Ay, thank you Lord sa masarap na food. Wala pa pala akong tinto. Wala akong tinto. Yung kahapon, sabi ko ay 700. Nagkamali pala ako sa computation nun. Mali yung computation ko. Ang isang stainless pala, ang haba ay 6 meter. So, binalik ko sa kanya yung 350. 350 lang pala. Sa bagay, tao lang naman tayo, nagkakamali. Pagkatulog ko ng gabi, nag-iisip ako, parang mali ata yung computation ko kay ate. Ay, tapos naalala ko, 6 meter pala ang haba nun. So, binalik ko kanina pagkagising. Binalik ko yung 350. Tapos sabi ni ate, eh bakit? Mamaya kulang pala yung computation. Kunin mo lang yung pera. Sabi niya, mabait siya. Sabi ko, hindi ate, pera mo talaga yan. Sabi ko, nagkamali lang ako ng computation.
bait ni ate. Kunin ko daw yung pera, baka daw nagkamali lang daw ako. Kasi alam naman daw niya na mahal lang yung stainless. Pero sabi ko, hindi ate, ako yung nagkamali. Bukas, magluluto ako ng munggo. Yung sigarilyas doon sa loob ng ref. Napapanat na. Halos ayaw ko nga magtambak ng gulay kasi kailangan na lutuin mo kaagad. Pag hindi mo niluto kaagad, nagtagal yan sa ref. Napapanat siya. Mga bahay-bahay, halos lahat may aso. Ayun, naririnig nyo yun? Natakol. Hindi ko alam kung ano ba yun. Buto? Ako mahilig din naman ako sa aso actually, pero tamad ako mag-alaga. Kahit nung nasa Taguig ako, masaya na lang ako tumingin ng ibang aso. May kanya-kanya naman tayong choices sa buhay, kung ano yung gusto mo. Hindi mo pwedeng ipilit sa iba. Hindi ko na masikaso yung aso, kawawa naman. Kaya, na lang. Tingin na lang ako sa aso ng kapitbahay. Yung mga pusa, ang cute na mga pusa dito, guys. Nakita niyo ba yung dati kong vlog? Yung mga pusa, ang tataba. Siguro mga nalahian na ng ibang lahi, mga imported na pusa. Ganun ang mga itsura nila, ang tataba. Kanina nakita ko yung dito, pagsilip ko sa bintana kaninang umaga, ang ganda ng kulay niya. Ang taba. Pusang gala lang siya, guys. Kaya sabi ko, ayos yung mga pusa dito sa Ruban na. Ang gaganda. One time nga pumunta ako ng bayan. May nakita ko foreigner. Nakita niya yung pusang gala. Tuwan-tuwa siya. Wow, you're so beautiful. Can I adopt you? Sabi niya gano'n. Wala pa rin talaga si mother. Ay, mag-alas 7 na. Nangyari kay mother. Wala pa rin siya. Sanay pa naman kumain ng maaga yun. Minsan alas 5. Nagpapainit na ng kanin. Sabi ko, aga pa. Nasanay siyang kumain ng maaga. Kaya ako naman, syempre, sasabayan ko din siya. Sasabay na kami para pagsapit ng alas 7, wala nang gagawin. Edit na lang ako sa taas. Alam mo, hindi ko sabayan. Dadalaw na nga lang kami. March na. Kaya ko nang mag-short. Hindi na ganun kalamig. Tama lang na kaya mong mag-short. Pero nung pagdating ko dito ng January hanggang February, hindi ko talaga kaya mag-short. Nag-short lang ako pag lalabas pag naulan para hindi mabasa yung aking laylayan ba. Kasi pag nakapagtanong ka pa, tapos naulan, sa Manila sigurado ako napakainit na yun. Kasi dito ay katay, hindi na naulan, hindi ibig sabihin. Sa Manila, hindi mainit na. Pag nag-ride ako ng e-bike, ang grabe, at kainit. Balot na balot din naman ako doon pag lalabas. Yun lang ang gusto ko dito sa Lumban. Pareho sila ng klima sa Tagaytay at sa Baguio. Ang difference lang ay halos laging naulan. Lumagpas na yung summer. Halos araw-araw naulan. Uulan. Tapos after 2 hours, 1 hour, titigil siya. Ganun dito. Dito sa Lumban, Quezon, magkakahawig sila ng tono di Batangas. Dini, halika Dini. Uy, napasyal ka. Ano meron? Ano meron? Saan ko nilagay naman yung susi ko? Susi. Ayun po. Dito. Kabaw. Kabaw. Tuwing gabi, tinatapon ko yung basura para walang basura sa loob ng bahay. It's easy to...